Oop, yeah. Sige, kuya. Go, go, go. Yeah. Yung guys. Isa na namang magandang umaga sa inyong lahat. Samahan niyo ako, no. May nakabili na ng motor seat ng ating yung dati nating motor, yung NMAX version 1. So sa marketplace. So i-meet up natin siya. So tara. Top 5 capabilities ni ADV 160. Sa itong opinion na to guys is yung para sa akin lang naman, no? Kung hindi kayo sang-ayon dito, okay lang din. Siyempre, iba-iba naman ang ating taste, iba-iba ang ating pakiramdam. So, yun lang. So, ito yung aking mga favorite top 5. So, top 5 nga eh. Top 5. So, from 5 to 1. So, 5 being the less favorite. Pero favorite pa rin. Okay, let's start. So, ang number 5 sa listahan ay ang kanyang turning radius. Bakit? Bakit nga? So, pare-pareho lang naman ng motor na nakakaliko. So, sa akin, kaya siya kasama dun sa top 5 is based on experience na rin, no? Pwede na! Dahil dun sa dati kong motor, medyo pag lumiliko ako doon, lalo kapag may angkas, is medyo, nahihirapan ako. So, parang ang hirap i-balance. Kumbaga. Kasi, yung turning radius niya is medyo maliit. Kumbaga, halimbawa, pag medyo makipot yung kalsada, kailangan mo pang ibaba yung paa mo, tapos mag-ano ka ulit. Atras, and then, saka ka ulit liliko. Parang ganon. Pero dito, medyo malaki yung niya, turning radius. Saka napansin ko, madaling i-balance. Dahil nga sa turning radius niya. Hindi ko rin alam kung dahil dun sa turning radius, no? Pero, yun ang nararamdaman ko eh. Kasi tuwing ililiko ko siya ng sagad, yung halimbawa pagka mag-U-turn, mga ganun. Basic eh, ang dali. Kaya sinama ko siya sa top 5 natin. No? Alright. Okay, next. Top 4. Ang ating top number 4 ay ang kanyang suspension. You know that. Kahit yung iba naririnig ko lagi, nababasa ko sa Facebook, sa YouTube, ang favorite din nila ay yung suspension. Dahil nga siya ay isang ADV at siya ay isang motor na pwedeng pang light rail. So given na gandang laro ng kanyang suspension, kahit sa malubak pwede siya. So pwede siya sa off-road. Unlike sa ibang motor na talagang magsa-slow down ka ng maigi pag medyo labak. So dito, kahit medyo dire-diretso ka na, okay lang. No, hindi magiging sagabal yung inyong suspension. So, yun lang. So, marami na kayo narinig na magandang bagay tungkol sa kanyang suspension. So, hindi na natin sobrang i-elaborate pa. So, alam nyo na yun. So, ang number 3. Ang kanyang top 3 ay ang kanyang gas consumption. Kung kayo nanonood na ng mga ibang vlog ng ADV, lagi rin nilang sinasabi na ang gas consumption ni ADV ay sobrang efficient. Na papatotohanan ko. Dahil totoo, talagang matipid siya. Halagang 200, marami ka nang mapupuntahan. Saan ka na makakapunta? Kahapon nga, nagpunta kami ng Molino ng asawa ko, no? So, but before that day,
hinatid ko pa yung misis ko sa work niya sa Alabang. So medyo malayo-layo rin yun, mga 20 kilometers yata yun. So from Laguna, mga ganon. So naihatid ko na siya. Nagpagas muna kami ng 200 pesos. And then hinatid ko siya sa Alabang. Tapos nakabalik ako ng Santa Rosa. 5 hours pa rin siya pag uwi ko. And then kinabukasan, hinatid ko ulit si Mrs. Nakabalik ako, so hindi ako nagpagas noon. So may natirang 3 bars. Tapos nung hapon, nagpagas ako ng 100. And then sinundo ko ulit si Mrs. Tapos nagpunta pa kami ng Molito. And then pauwi. At hanggang ngayon, hindi pa ako nagpapagas, meron pa ring 3 bars. Wow, amazing, 'di ba? Ayaw ko pa ba noon? Kung magmumotor kayo at ang habol nyo ay yung matipid sa gas, so hindi kayo nagkakamali. ADV na. So don't get me wrong ha. Kasi baka naman ikumpara niya sa Honda Beat, malamang mas matipid ang Honda Beat. Siyempre, ang sinasabi ko, considering na 160cc to, ganun siyang katipid, diba? Yeah, thank you din. Alright, na-deliver na natin kay sir yung motor seat ng ating NMAX version 1. Okay guys, para sa ating number ay yung kanyang pagka-clean look. So ito naman, para sa akin lang kasi white yung aking napili. So yun nga, dahil siya ay mukha laging malinis. So kahit yung dumaan ako sa kahit dumaan ako sa medyo putikan, gano'n, hindi agad siya basta-basta nadudumihan, lalo yung sa may bandang ilalim niya kasi may tire hugger siya. Unlike doon sa dati kong motor kasi, onting putik lang talsikan Pati yung niya, air filter meron. May dumi. Doon pa naman ako naiinis pag mukhang laging madumi yung motor. So hindi ako mapakali, lagi ko nililinis. So ito kahit medyo marumi, tapos tumayo ka lang ng kahit 1 meter, ganon, hindi mo mapapansin yung dumi. Mukha pa rin siyang malinis. So yun yung napansin ko sa kanya. Kaya minsan, pag tinatamad ako maglinis, hindi ko lilinis kasi mukhang malinis Yan nga, para sa akin lang naman yun. Sino ba ang hindi may gusto sa kanyang design and looks? 'Di ba? Siguro madami. Kasi syempre nga ang itsura nga ng motor ay subjective. Hindi lang motor, kahit subjective 'yan. Nasa tao 'yan. 'Di ba? Kahit sa itsura ng tao, itsura ng bagay, kahit subjective 'yan. Kasi para sa akin, ang ganda ng design ng ADV. Siya looker no? Talagang mapapalingon mapapa second look ka pag nakita mo siya sa kalsada. Pero yun nga, sabi ko nga, subjective yun, depende sa tao, hindi naman lahat, diba? Pero para sa akin, para sa iba, looker siya. Maganda ang kanyang design, maganda ang kanyang look, 'di ba? Plus pa yung mga features niya, yung mga dagdag na magagandang parts, 'di ba? Katulad ng suspension sa likod. 'Di ba? Showa na siya. So, saan ka pa? Kumbaga pagbili mo nga konting depende na sa'yo, konting upgrade na lang ang gagawin mo Baga kahit di ka na magpalit ng ibang parts, okay na siya maganda na rin no? Pero syempre yung iba kahit naman din siguro ako, minsan hindi na ako kontento kaya bili ng bili. Parang gustong budbudan ng magagandang parts ng ating ADV.
Tsaka ano pagka yung kahit saan ka pumunta, pag tumigil ka, may lalapit sa'yo, magtatanong Boss, ayos yun Boss, magkano yung ano mo? Magkano mo yan nakuha? Talagang tititigan nila So, yun, based on experience yan Pero syempre, tayo, sumasagot lang sa tanong. Hindi naman tayo nagyayabang. Kasi pag tinanong ka, alam ang bastusin natin. Diba? Sumagot tayo na maayos. Oh, ang ganda naman ito. I-vehicle na to. Tingnan mo, ice cream, G-Tour. Ice cream, diba? Ang ganda. Wow, ang cute. Pero kanina din sa traffic light, ang napansin ni Kuya nakasabay ko na nakamotor din. Napansin niya yung gamit kong camera. Ayos daw yung aking GoPro. Hindi naman ito GoPro, no. Natawa lang siya kasi ang gamit ko cellphone. Tapos naka-attach lang sa sa cellphone bracket. Na naka-attach naman sa aking helmet. So sa ngayon nga, ang gamit ko ay cellphone pa lang. Kasi nga wala pa tayong GoPro. Pero habang nag-grow yung channel natin, sabay din natin yan. Yan yan, disadvantage lang nito pagka itong cellphone ang gamit ko. Ano kasi ito iPhone 11. Ang bigat. Huwag kayo iiyak. Ang sakit na leeg. Hindi siya pwedeng suot ng matagal. Kasi nasakit yung leg ko. Laging bumababa tong bandang unahan ng helmet ko. Nangyayari, lagi ko siyang ina-adjust. Kasi natatakloban yung mata ko. Maraming salamat nga pala dun sa mga nag-subscribe and mga nanood na sa ating video, Gagalingan pa natin ang ating paggawa ng mga content, So soon, baka hindi na lang review ni ATV yung gawin natin. Maaring mga reviews ng ibang motor. So abangan nyo yung ating mga susunod na video. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong pananood. Peace out.